Network Entertainment. Minsan parang kaya curious din tayo malaman kung magkano yung sinusweldo ng ibang katrabaho natin. Kasi meron tayong mga nakikita na parang, uy, ito na naman ginagawa. Facebook lang. Bakit si DJ Chacha, ang ganda nung sasakyan. Ganun. Huy! Sa akin napunta, ma-VIR ako. Oh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo sa pantry. Itong guest ko ngayon, ang Reyna ng FM Radio. Grabe naman sa diba? Reyna. Nakakamatanda naman. Hindi pwedeng Disney princess ng FM Radio. Char. Kita mo, sa balakang pa lang, wala ka nang... Alam mo nang sa akin yun. Alam mo na. Ayan. Alatang nakatingin ka sa balakang ko kanina, Repa, ha? Nagulat nga ako, sabi ko, napakaganda naman itong guest na to. Pero sorry na kung napagkamalang kitang si Chinky. Chinky Tan sa elevator. Sorry, I really thought it was Chinky. Maraming nagkakamali. Oo. Na akala nila ako si Chinky. Sabi ko hindi, Gerald Anderson po. Wow. Oo nga nahahawag ka. De guys, papakilala ko na, DJ Chacha. Yay! Thank you so much sa biglaang guesting. Welcome to the Underpaid Podcast. Underpaid? Wow. Underpaid ka ba? Ako underpaid, ikaw hindi. Pero alam ko nagsimula tayong lahat na underpaid. Lalo na pag sa radyo. Alam mo, hindi ko sure kung underpaid ako way back then. Kasi nung kinumpare ko yung sweldo ko sa mga friends ko before. Kasi di ba pag mga bata pa kayo, madali magsabihan ng sweldo. Lalo pag first job. Pagka-age mo, yun. Lalo pa pag unang trabaho. So nung kinumpare ko, ilang oras lang ako noon, 3 to 4 hours. Parang hindi ako underpaid that time. Pero alam ko na marami talaga na nasa radyo ang underpaid. Ayun. Paano ba kayo nagsimula bilang isang FM DJ? Naks naman, napaka-formal naman talaga. Hindi ko na patatagalin. Siyempre. Ang ganda ng usapan natin ngayon. Kasi just last night, alam mo, kausap ko yung dalawang best friends ko. Yung isa nasa LA, yung isa nasa Australia. Tapos pare-pareho kami ng sentiments na pagkakaedad kami, tapos pagod na ako. Kasi kailan ako nag-start? 2008 ako nag-graduate. 1 month lang yung pahinga ko. Sabak agad sa trabaho. And since then, I have been working daily. Sometimes 7 days a week pa. Yung ba yung first job mo? First job, DJ agad. Sang school, tsaka paano nagsimula ito? Nag-OJT ka ba sa ABS dati? Gandang tanong. Ang school ko po ay Lyceum of the Philippines University sa Intramuros. Ayan, sana proud kayo sa akin, Char. Tapos, major in broadcasting. Mass comm major in broadcasting. 2008 nga po ako nag-graduate. Pero, before... nung pagsampa ko na mass comm student, hindi ko pa inisip na na sa front cam ako or mag-host ako or magdi-DJ ako. Kasi ang gusto kong ginagawa before, off cam. May behind the scenes, puro behind the scenes. Puro yung sa production, camera, puro ganun. Oo. Hawak ako ng camera, mag-iisip ng content para sa mga isushoot. Pero mahilig na ako makinig sa radyo. Until, parang nahook ako sa radio. Matatawa ka pa kung sino lagi ko pinakikinggan. Si Miss Asia Agkawili sa Magic 89.9. Ay, yung mga bedtime columnista stories. ng FHM yan Oo. So, ang ganda nung boses niya that time. Tapos, ang sarap niyang pakinggan. Parang mga bedtime stories yun. And then, nakikinig na rin ako si Sam wala pa sa Magic no, nasa ano pa siya sa nasa ibang 99.5. station. Yes. Si RT. King DJ Logan pa yata yung kasama nila that time. No? Sa RT Boys siya, Night Out. From Ateneo. So, nung RT pa lang si Sam, napapakinggan ko na sila. Tapos, nakikinig din ako sa mga masa stations. Pero, ang lagi ko talagang pinapakinggan, yung mga nag-i-English-Englishan sa radyo. Sabi ko, ang gagaling naman ito. Ang sarap sa boses ng mga pangkonyo, ganyan. Sarap sa boses ng tenga nila. Until, meron kaming radio class. Tapos doon ko lang na-discover, pwede pala ako pang radyo. Kasi yung radio class namin, nagkaroon ng DJ hunt sa school. Tapos parang ako yung first ever DJ Hunt winner. Ano yung stasyon na yun? Sa loob ng station namin, sa school. Sa school. Parang maglalaban-laban yung different blocks, lahat kayong estudyante. Siyempre, ambassador ka ng ng eskwelahan mo noon. Hindi. Kasi kung kung ikaw yung DJ, di ba?
Hindi Parang ambassador. ganon. Ano lang siya parang radio class siya na parang ang project namin is magpo-produce kami na parang kunwari DJ kami, magpe-play ka ng songs, anong tawag doon? Magdi-DJ ka, a-adlib ka on Paano air. ginawa mo nung Madlib ka? Naalala mo pa ba? Parang may favorite song ako, Sunset Days, mga ganyan, tapos play ko yun, naka-fade under yun. Para ka talagang DJ, may sariling radio booth. Pa-English ka nun? Yes, may mga script pa ako. Sample nga nung nung pa-English na Oh my God, ayoko na, hindi ko naman. Hey, cha-cha. ayoko! Sige na, parang Asia Agkuwili. My God, ano yung sinabi ko nun? Hindi ko na maalala kung anong station nun nung college pa ako, pero basta yung kung gaano ka-soft yung boses ng mga napapakinggan nyo. Sample ng mga bedroom boys na cha-cha. Hey everyone, you're listening to... Hindi ko na maalala kung ano ring name ginamit ko. Grabe. Parang time check, it's now, mga ganyan. Parang medyo malandi na Oo, diba? parang time check, it's now 10:41 in the morning. And you guys are tuned in to... Ganun! Galing. Parang ibang klase. Niloloko mo ako, porque wala tong bayad, ha? Parang Niloloko mo ako. Parang magkaka-crush ka talaga kay DJ Chacha pag narinig mo yung ano. Pero di ba Stanley, ganun yung mga DJs before. Oo. Di natin alam yung mga mukha nila. Ang gaganda talaga ng boses. Bago yung yung dumating na yung trend nung maingay na yung Masa FM. Ito na yung pinasikat nila ni Cole Yala, Chris Chuper, Papa Jack. Yun naman yung time na nasa MOR na rin ako. Pero bago pa ako pumasok nun, napapakinggan ko sila. So, doon nag-start. After graduation, pinarinig mo yung demo tapes mo sa sa ABS, hindi? Hindi. Anong ginawa mo? May program ang ABS na nag-guest sila ng mga parang students from different universities. Ateneo, UP, Lasal, ito yung mga nakasabay ko noon. Magagandang schools talaga. Siyempre, alam mo na yung mga Big top Four, universities ganun. natin. Tapos pag galing ka ng Lyceum, parang manliliit ka, di ba? Kahit na alam ko, iba, dekalidad yung mga galing dito. So, yun yung mga kasabay ko. Iba-ibang araw kami. Nag-guest yata ako twice or thrice. And then after nun, tinanong na ako, nung malapit na ako mag-graduate, tinanong nila ako kung interested ako to Sino join. nagtanong sa'yo yung director? Station manager. Station manager. Sir Morris Ocampo, I will never forget him. Malaking bagay kasi parang OJT mo yan eh. Pagka kilala ka na nila, tapos okay kang katrabaho, magaling ka, talagang aalukin ka after graduation. Naks naman, may ganun. Di, totoo yun. Kasi more than yung galing, yung CV na tinitingnan, kailangan marunong makisama. Yan yung lagi ko sinasabi. Diba? And yan din yung turo sa akin ni Manong Ted. Kasi parang madali matutunan yung isang bagay, pero ang hirap ayusin ang ugali. Ayun, yung attitude talaga malaking bagay, di ba? Nakita ko rin yung mga tumagal sa industriya. Those are the people na hindi lang talented or hindi lang magaling sa trabaho. Ito yung mga maayos ding katrabaho. Yes, minsan ka na-overpower ng attitude yung galing eh. Kahit hindi ka masyadong magaling, sakto lang, pwede na, basta magaling ka makisama. Chacha, hindi ka ba nasa-stress sa mga katrabaho mo? Marami akong katrabaho at iba-iba ang ugali namin. Same with me. So, I always try na pag-uwi, na alam mo yon, intindihin na kunwari kung may nagawa sa akin hindi maganda. Iniisip ko na lang, may pinagdadaanan siya sa bahay or ayokong palakihin masyado. Hindi ako yung parang nung bagets days ko na maliit na bagay, may masabi man sa'yo or gawin sa'yo, pinapalaki ko agad. Ngayon siguro dahil mas may edad na ako, ang dami kong ibang problemang iniisip. Wala, dead ma lang. Parang siguro magrarant lang ako sa asawa ko or sa close friend. Tapos after nun, wala na. Lang. Ako naman is kung sa programa, halimbawa medyo magkabatripan, after nung programa, wala na. Oo. Ganun lang. Kasi trabaho lang naman sa atin to eh. Oo. Diba? True. Pero curious ako, magkano yung first salary mo nung 2008? Wow. Hindi ko Kung pwede makakalimutan. namin malaman. Pwede. 2008, 4 hours a day na trabaho, 12,000 pesos. Malaki ba yun? Malaki na yun. See, yun din Malaki sabi na ng yun, friends diba? ko eh. Oo. Kasi parang sila 10 yata or 8, tapos 8 oras sila nagtatrabaho. Tsaka ang pag fresh grad ka, syempre pareho kayong bagong pasok, magko-comparean kayo. Pero pag ang sinasabi ko sa mga immortal na nakikinig, pag bagong pasok kayo tapos matagal na sa kumpanya yung nagtanong, huwag niyong sasabihin. Kasi mape-personal ka nung nung matagal na sa opisina. Parang feeling ko kaya
nagtatanungan kami nung mga friends ko that time kasi parang mga bagets pa. Tapos na-excite kayo malaman kung kano kinikita mo dyan. Parang ganun. Pero ngayon, even my best friends, I don't know how much they're earning. Parang pag matanda ka na, it's improper to ask, ano. Hindi man improper, pero parang nakakahiya. Tingin ko cultural. Kasi pag sa Chinese, nagtatanungan kami magkakaklase. Wala lang sa amin eh. Hanggang ngayon? Oo. So alam ninyo? Alam ko kung magkano kinikita ni ganito. Alam ko magkano talent fee ng Chinese na ganito. So pwede ko malaman talent fee mo? Hindi, Total, pag okay Chinese lang. yung nagtanungan. Chinese ka ba? Ganda. Galing mo, talino mo Diba? talaga. Oo. Oo. Pag yung mga Chinese, wala lang sa amin eh. Pati yung kinikita sa business, sinasabi nila? Oo, minsan yung payroll, tinatanong sa akin, yung payroll nung negosyante. Oo. Ito yung pinapasweldo ko sa empleyado. Oo. Ganun. Wow. Ang sekreto dyan, mga immortal, kaibiganin nyo yung accountant. Para alam nyo kung magkano sweldo ng mga kaopisina nyo. Siya yung nag-handle eh. Para HR. malaman mo kung magpapataas ka na ba o hindi. Diba? Yung HR, yung accountant, yun ang mga tropahin nyo. Kasi Sila nakakaalam. sila professional, okay lang sa kanila kasi malaki Pero na sweldo nila. Hindi nila sasabihin yun. May mga ibang Minsan HR. ako natanong, hello Ate Nora. Si Ate Nora, Tinora. Ay, hindi. Ayun. Ang sikreto Ate Nora. dyan, tumambay ka sa cubicle nila. Masasabi niya na rin. Hindi nila sasabihin. Maririnig mo? Makikita mo sa table, kailangan mabilis ang mata mo. Bawal yan! Singkit ako malit yung mata ko. Nakikita ako, nasisilip ko yan eh. Oo. Kasi nga naman, minsan parang kaya curious din tayo malaman kung magkano yung sinusweldo ng ibang katrabaho natin. Kasi meron tayong mga nakikita na parang, uy, ito na naman ginagawa. Facebook lang. Bakit si DJ Chacha, ang ganda nung sasakyan. Ganon. Huy! Sa akin napunta, ma-VIR ako. Huy, grabe naman. Stanley, when I started, alam mo yung 12,000 pesos, I will never forget yung sweldo na yan. Nagko-commute ako from Tondo to QC. Ang sakay ko, 2 jeep, 1 bus, 1 sidecar. Pag wala na ako, maglalakad ako pagbaba ng QA papunta ng ABS-CBN. Bago ako nagkaroon ng sasakyan, na ang nag-down payment, mga nanay at tatay ko pa, Toyota Vios, be. Gusto ko hanapin kung nasan yung bibilhin ko talaga. Hindi ka ba binigyan ng discount? Halimbawa, bilang ikaw, DJ Chacha. Hindi na ako kilala noon. Nagsa-start pa lang ako noon eh. Ngayon, pagka nakita na, si DJ Chacha to. Hindi pa rin nila ako kilala. Baka sabihin pa hindi pag sinabi ko ako si DJ Chacha, baka sabihin, ngayon, sino ka? Nasa 1PH ka, nasa True TV ka. Mas kilala yung Stanley. Hindi Mas maganda daw kotse nun eh. Napagkamal mo ako, Chinky. Si Stanley yung kamukha ni Chinky. Baka si Chinky yung nakita mo, hindi para ako. Ka talaga, sorry talaga. Sorry na po, medyo malabo na mata ko sa malayo. Akala ko si Chinky Tan. Minsan nga gusto ko pumuntang beer house, magte-table ako, sabi ko ako si Chinky Tan, kung maniniwala. Pero sino mas malaki sweldo sa inyo? Siya, syempre. Siya yung mayaman eh. Sino mas magaling sa babae? Hindi ko alam eh. Kasi wholesome ako eh. Ikaw na lang, may jowa, may asawa na yun eh. May jowa ka ba ngayon? Wala eh. Wala, oo. Depende sa charotero. Hindi, wala talaga. Ako lang to. Hindi nga, paano sex wala life nga. mo? Wala. Wala kang sex life? Wala. Ano? Sa bahay lang. May sex ka pero... ganon. Hindi ako naniniwala. Tungkol sa underpaid to eh. Underpaid Yung pala, hindi pala sex yung tanong mo sa akin life. pang lecheng pag-ibig yung sorry, lang ako, medyo curious lang ako kasi I always see you online kung saan kang restaurant sa masasarap nagpupunta, nag-feature ka ng mga sasakyan, may mga hino-host kang show sa 1PH, but hindi ako nakakakita ng love life sa Instagram. Baka secret ka lang online. May mga ganyan. Hindi, kaya nga ako nagpapapicture sa mga kung kani-kanino yung mga nakayakap sa akin. Kasi wala akong jowa. Wala nga. Ilang years ka ng single? Tagal na. How many years? Ano pa eh. Siguro magpipitong taon na ata o nung before the pandemic pa. Why? Oo. Magastos eh. Alam mo, pag underpaid ka, hindi ka pwedeng magka-jowa, bibili ka ng kung ano-ano. Agree. Kasi magastos kung sa sarili mo pa lang, di na okay yung sweldo mo. Kung yung sweldo ko, parang kay DJ Chacha, di malamang. Alam mo, maniniwala sila sa'yo na malaki. Pero hindi ko itatanggi na maliit. Diba? Kasi sabi nila, pag parang inaano mo, nagsisinungaling ka about yung income or ganyan, baka yun talaga yung mamanifest mo. 6 figures yan, mga immortal. Oo, pero pinaghirapan ko. Oo naman, di ba? Totoo naman eh. Oo. At nagbabayad ako ng tax. Oo. At di ko naman yun nakuha ng ura-urada. Oo. Ikwento mo naman yung paano ka napunta dun sa pagpartner kay ni Manong Ted? Ay, ang ganda.
So, nasa MOR na ako, 2008, di ba? Si Laila lumipat ng TV5. Naging Siya reporter siya eh. Siya yung nagsushowbiz, kina Manong Ted at Kabayan, Noli De Castro sa umaga. Naghanap sila ngayon ng kung sino ang papalit kay Laila. Nag-audition ako. Nag-audition kahit na nasa ako for ABS that. ka na? Pwede yun. Talaga? Pwede. Parang sa atin, pag nasa TV5 ka, pwede ka rumakit. Lalo sa ABS. Hindi lang MOR ang racket ko doon. May racket ako sa TFC. Ang dami kong racket. May racket ako sa sports channel. Lahat ng pwedeng rakitin. So, English ka ako. dun sa sports. English ka ron. Hindi. Meron ako mga hinuhost na event na, yes, mas more of English. Doon ko nakilala si Andre Felix. Studio 23 Days. Oo. May mga hinuhost kaming mga kung ano-anong events. Lahat ng pwedeng Nag-morning i-host. show ka rin ba dati? Nag-UKG din ako. Yung mga 1 buwan or 2 buwan. Sige, ito na lang tatanong ko. Bago mo sagutin ko paano ka nag-partner kay Manong Ted, saan yung pinakamalaking bayad? Hindi ko tatanong kung magkano Saan yung pinakamalaking bayad sa mga TV. pinagraki? Sa TV. Kasi sa radyo, kahit nung bago ko umalis, sakto lang. UKG. Hindi ako nag-6 figures ng MOR lang. Ang tagal ko doon, di ba? Pero I'm happy doing it kasi kahit na hindi ako nag-6 figures sa MOR, susweldo ako ng 6 figures sa ABS dahil masipag ako. Rarakit ako sa DZMM, rarakit ako sa TFC, rarakit ako sa iba't ibang mall shows ng ABS. Bibigyan nila ako ng iba pang trabaho. Yung para mall show, ma-reach ko yung quota ko. Yung mall show, malaki bayad? Hindi. When I started hosting sa mga mall shows noon, pwede ko ba sabihin yun? Oo naman, pwede. Sila. Inabot ko yung 2,000 TF, tas naging 5,000. Sino ang nakatrabaho mong artista na medyo may something? Ibubulong mo lang sa akin. Ay, teka, isipin ko. Parang paano ba yung may something? Kasi lahat tayo may something eh. Parang iba ugali nito. May star complex, ganun. Alam mo, in all fairness, lahat ng naka-work ko, siguro natakot sila ma-broadcast ko. Hindi, mabait sila lahat sa akin. Mabait sa'yo? In fairness, wala akong naging problem. Yung hindi mabait sa iba. Hindi mabait pero sa iba. hindi ko siya sa ABS naka-work sa iba. Ibulong mo sa akin. Hindi ko na sasabihin. Magre-react lang ako. Hindi ko sasabihin, pero alam na nila yon kung sino yon. Meron ako isang hinost na event. Tapos, late siya. Parang kung 6 p.m. yung event, nandun na kami ng 4. Everyone was there at 4 p.m. Dumating siya around 5:30 or 6 na rin yata. Hindi pa agad nag-start. Humiga-higa muna dun sa hotel. Ganun. Parang 30 minutes or 1 hour after niyan dumating saka lang nag-start. Ibulong mo sa akin kung sino. Magre-react lang ako. Tapos hindi nag-sorry sa lahat ng nandun. Kasi magigets ko naman, ayoko ng late sa totoo lang. Kasi I value my time so much kasi ang dami kong gagawin, di ba? Before siguro pwede niyo ako paghintayin nung isa pa lang yung anak ko, pero ngayon 3 yung anak ko tapos ang dami kong ginagawa. Wag naman. Irespeto natin yung oras ng ibang tao. Tapos yung time na yun, marami na ako naririnig about this person. Para hindi niya alam kung babae o lalaki. Bulong mo sa akin. Ayoko. Sige na, bulong mo sa akin. Ayoko! Bulong mo sa akin. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Talaga? May narinig ka na sa kanya? Marami ako naririnig. May narinig ako. Sobrang daming negative sinasabihan na ako nung pag siya nga i-host ko sa mall show before, parang sasabihan ako na, ingat ka, may ano yan. Parang ganun lang, yung parang medyo nagsusungit, ganyan. Okay. Pero hindi naman niya ako nasungitan. Sa akin lang, kung na-late ka ng an hour or more than, kahit pa 30 minutes, kahit 5 minutes yan eh. I mean, kahit konting pasabi lang na, alam mo yun. Parang, sorry, late ako, ganyan. Walang ganun. Tapos nung pagsampa niya dun sa event, ayun, nalawindang lahat ng tao kasi parang aantok-antok. Alam mo, wala sa wisyo kung ano-anong pinagsasabi. Ako naman nang narinig ko. Sige.
Underpaid to. Napunta Hindi. tayo sa Showbiz Chismax. May mall show siya dati. Mm. Konti nagpunta. Ang sinisi niya yung mall. Mahirap daw puntahan. Kaya totoo yung sinasabi mo kanina. Sa industriyang to, para, di ba no? Oo. Hindi talaga hindi talaga yung talent lang. Kailangan marunong ka rin makisama. At At napansin ko sa industry, sa showbiz, even sa news or kung saan man, kung sino pa yung mga matatagal na at may mga edad na at may mga napatunayan na, sila pa yung mas mabait. Oo. Sila yung grabe mag-value ng time. Madalas kung sino yung may attitude, yun yung parang bago pa lang, ganun. Bakit? Diba? Wala pang masyadong O kaya yung kulang sa talent. Eto na lang magtanong ka sa mga people around you behind the scenes, may maririnig ka. About that person. Hindi, kahit kanino. Ato sa experience natin sa sa network. Ang kachismisan ko, makeup artist. May naririnig ka. Sana wala ka narinig sa akin. Ay, May wala. narinig ka sa akin. Sige, sabihin mo nun kung negative. Malaki raw sweldo mo. Charotero. Although minsan kasi sinasabi, pag hindi ako ka-close, pag nakita yung mukha ko, parang feeling nila maldita ako or masungit. Hindi naman Yun lagi sinasabi nila. Kasi sa MOR before, pagkausap ko yung mga callers ko, yung minsan may tono, tsaka yung tono ko I don't know, medyo mataas. Nagigets mo ba? Yung way, kasi masyadong... Nakangiti ka palagi, tapos nakikita ko nagbabike, nagja-jogging. Ba, okay to May ibang buhay. Oo, hindi lang palagi nasa trabaho lang. Dapat naman. Diba? Dapat talaga, sa mga immortal, hindi pwedeng nasa opisina lang kayo lagi. Dapat nag-exercise kayo. Kasi, pag ang empleyado nagkasakit, kawawa kayo. Diba? Hindi siya kapag nawala ka sa kumpanya. Madali kang palitan. Hindi ko naman pagtatayo ng rebulto ng mga yan. Buti ko ipamamana sa yung kumpanya. Hindi naman Wala, yung poste sana, ipangalan sa inyo. Wala man. Walang ganon, yung poste ba sa MOR, pinangalan sa iyo? Hindi naman. Hindi, pero diba? grateful ako for them. Pero parang late ko na rin siguro na-realize at natutunan na pag nasa work tayo, trabaho tayo ng gusto. But pag tapos na yung trabaho natin, dapat yun ang mas importante. Buhay outside of work. Friends, loved ones, family, yung hobbies mo, yun ang mas importante. Kasi again, pag namatay ka, 'di ba? Bukas, makalawa, may kapalit ka na. Pero yung na-miss mong moments with your loved ones or yung bagay na gusto mong gawin tas di mo ginawa dahil sa work, pagsisisihan mo yun. Tsaka always be kind pag nasa trabaho ka. Alam mo, parang may experience. Meron bang hindi kind sa'yo? No, kasi ako, I've worked sa advertising before. Nagtrabaho ko ron. Sige. Maraming- Why is being kind important? Sige nga. You have to be kind all the time. Kasi, wala, may mga taong yung may pinagdaraanan, may mga, kayo, may mga sariling problema, no? Maging nice ka sa kapwa mo kasi yun ang maaalala sa inyo Diba? Diba? Sa totoo lang. Sa advertising, sa pagiging, nagko-comics ako dati sa Diaryo. Wow. Marami akong ginagawa dati. Raketero rin ako, gaya mo. Pero ikwento mo muna, paano ka na partner kay Manong Ted? Naputol sa dami ng chika ko. Na-partner ako. So yun nga po, nag-audition ako. After ko mag-audition, nagustuhan naman nila ako ni Kabayan. Kasi yung audition piece ko, paparinig yun sa kanila Tapos nagustuhan nila ako. Doon nag-start yung Muamua Chup Chup. Ginagawa ko yun kapag umaga. Say Muamua, Manong Ted. Kabayan, say Muamua. Gaganon sila. Muamua. Tapos sasagot ako ng Chup Chup. Pero nag-start yon sa partner ko sa MOR, si Popoy natin ngayon. Si DJ Arnold Ray pa yung pangalan niya DJ Poy. So nag-start Kuya ako sa Poy. showbiz, papi. Tapos, naghanap si Manong Ted ng text reader. 30 minutes lang. 9:30 to 10. Iba-ibang girls pa kami noon. Ang dami. Gretchen Ho umupo. Super dami ng mga talents na umupo. Iba-iba kami. Parang once a week ako, bukas iba, sa sunod na araw iba. Hanggang sa siguro nagustuhan ni Manong Ted yung way ko kung paano ako mangulit. Kasi ganyan. naman, meron kayong banter na, ang galing mo, baby girl. Hanggang ngayon, di ba? So, nagustuhan niya siguro yun, kaya na-retain ako. Pero alam mo, ang tagal ko na ginagawa ko yun, wala akong sweldo yung 30 minutes na yun. Pero sa akin kasi, I'm enjoying what I do. Tapos, ang turo sa akin ni Manong Ted, parang sinasabi niya, akong bahala sa'yo, konting pasensya girl, darating din yung time na aanihin mo lahat ng mga ginagawa mo ngayon. And pag binabalikan ko yun, yung
matagal na hindi ka sumweldo, tapos siya yung nakipaglaban na pasweldohin nyo na yung bata, kawawa naman. Binigyan ako ng sweldo hanggang sa dito sa TV5, sinama niya ako. Siya rin yung nakapag-negotiate ng sweldo ko. Kasi parang manager mo eh. Sabi ko sa'yo, never Diba? ako sumweldo ng 6 figures dun sa MOR, di ba? Oo. Pero dito, siya ang nag-negotiate. Nung tinawagan niya ako, nung nagsara yung ABS na siya, okay sa'yo. May offer na kasi ako noon sa ibang stasyon. Pwede ba offer- malaman kung saang stasyon yun? Love Radio. Hi, Maring Nicole. Ano magiging pangalan mo nun? Chacha pa rin. Pumayag ang ABS-CBN na gamitin ko yung Chacha. How about dun sa sa Love nung time na yun? Ganun pa rin, Pumayag, hindi payag sila. papalitan, hindi ka parang Hindi. Oo, Ano? kasi usually lang naman hindi pumapayag yung stasyon na pinanggalingan mo. Pero ang ABS, pumayag. Pero Nung kung- nag-ask ako. kung papalitan mo yung pangalan mo, anong sakali, kung sakasakali, ano gagamitin mo? On-air name. Oo. Yung malapit din sa sa name ko siguro na Chacha. DJ, Chaka na lang. Char. DJ Chaka. Hindi ka naman tsaka eh. Para Chaka doll. Hindi. Ako ang inyong DJ Chaka. Chaka doll. Ganyan, Yun di ang ba? mga yun ang ipapangalan mo Hindi sa ko sarili alam. mo. Kasi parang feeling ko ilalabang ko yung DJ Chacha. Kasi ako na, pinaghirapan ko naman yung name na yun. Di ba? Oo naman. Though ang nagbigay sa akin ng name na yun, MOR. So I'm really Bakit naging DJ Chacha bang pangalan mo nun? si China Heart partner ko. Sabi ng mga boss namin, isip tayo ng pangalan na malapit sa China Heart. Ang una ko pang name, 1 week na akong umiere bago naging Chacha, DJ Jessie. Tapos ang tagline ko, Bakit naging DJ Jessie? Jessie dahil lahat ng DJs nun, Tony, Billy, panlalaki yung name. Kailangan Jessie. Ang tagline, lahat ay nagiging easy pagkasama ang sexing si Jessie. Ganun. Yun. Tapos naging Chacha. Sabi nila, ang high-end ng Jessie, ibaba nyo pa. Yun na yung nauuso yung bakya, Oo. yung radyo. Oo. Sabi, ang high-end yung Jessie, ang hirap tandaan. Chacha. Naging Chacha. Kasi parang sa lahat daw ng tropahan, laging may Chacha. At Yun meron yung ba? sinasabi ng mga... Chumachacha kayo pagkakasama yung tropahan, di ba? Nakailang appear na tayo. So, yun. Tapos ngayon, nandito na nga kami sa TV5. Dinala po ako ni Manong Ted dito. Siya talaga nagbitbit sa akin dito. Nagsabi siya, Cha, ito susweldohin mo. Alam mo, sagot ko, Oh. Sir, ang laki naman. Papayag po sila. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya sa akin, ha? Nalalakihan ka dyan? Akong bahala sa'yo. Mas lalakihan pa natin. Nagbistulang manager. Di ba? Oh, manager eh. Oh. Tapos iniisip pa nung iba, Diyos ko, alam mo, hanggang ngayon natatawa ko pag sinasabi nila, ano yan babae yan ni Ted Filon. Siguro pag gano'n, no, laging iniisip, babae naman yan, ganyan-ganyan. Ninong ko po siya Hindi sa kasal. Ang kaya kayo nachichismis dahil nga yung tawagan yung baby girl. Oo, pero Diba? okay lang Oo. sa amin yon kasi pag pinag-uusapan nyo kami, Oo. tsaka ibig sabihin, effective yung Effective yung ginagawa banter namin nyo. na parang jowa-jowa on air. Very masa kasi yun. Very effective. A lot of the listeners, lalo na yung mga nakikinig ng AM, FM, yung gusto nila magkaroon ng parang DJ Chacha nila. Yung mga single na Thunders, gusto nila magkaroon ng DJ Chacha. Talaga? Ganun Grabe yun eh. naman. Oo. Ay, yung mga nagtataxi, yung mga yung Gusto rin mga- nila na DJ Gusto rin Chacha. ng ganon, oo. Yung Na baby girl. Oo, Gusto yung mga na baby girl. Oo, Oo. oo, Lalo na kung may pambayad sila. Gusto nila yun. Oo, nakaka-relate sila. Nainggit sila kay Manong Ted. Kaya parang iniisip nila, Effective to, oo, ganon. parang okay lang sa akin. Actually, okay lang sa akin isipin nila na totoo, ibig sabihin effective yung ginagawa namin Oo. on air. Kasi yun naman yung palabas namin on air. Pero sa mga hindi nakakaalam, ninong siya Oo. sa kasal namin ng asawa ko. Eh, In my parang ilang years na kasama ko siya, he never parang attempted to like yung ganon mahirap klase. pagka Walang ganon. Mahirap sa katrabaho. Hindi pwede talaga. Kaya sabi ko sa inyo, mga immortal, mahalin nyo yung trabaho nyo, wag yung katrabaho. Tsaka hindi tingin talaga sa akin anak. O baka di lang ako type ni Manong Ted. Char! Hoy! Hindi, anak talaga tingin niya sa. Ang tawag niya sa akin, anak. Oo, ganun lagi. Tapos alam mo yun, pagka umuupo ako sa ibang shows natin dito sa TV5, pag meron akong milestone sa buhay, lagi yung magme-message na parang tatay, Stanley, parang message yan sa akin, I'm so proud of you, anak. Ganun siya lagi. Nakakatuwa pag meron kang ganyang mentor. Oo, And super. co-host mo pa, partner mo, he treats you as an equal. Diba? Kasi yun nakakatuwa. Eh, ganun Bakit naman wala talaga kang dapat. mentor na gano'n? Char! Sino mentor mo? Curious Sa ako. cartooning meron eh. Yung nag-drawing ng Baltic and Company. Oh. Kaibigan ng tatay ni Diego Castro. Kaibigan ni Sir Angelo Castro. Si Ronnie Santiago. Yun ang mentor ko sa comics. Pero Yun sa ang- broadcast, Wala akong matanungan eh. Wala akong matanungan. Minsan nagtatanong ako kila
Papu Mamu, yan, mga naging kaibigan natin. Oo. Ayan, tatanong-tanong, paano pag ganito, ganyan. Si Chinky, nagtanong ako, paano yung pag umiiyak na ini-interview nyo? Taray. Kasi di ba, nagpipinsit din ako sa mag-budget tayo eh. Oo, yeah. Yun, ang daya ka, sabi ko, ba't naman sa mag-budget tayo? Napagkakamala na nga ako, Chinky. Tandun pa ako sa programa niya pinag-pinsit. Lalong malilito yung mga tao sa amin. So dami mo pa rin palang mentors. Yeah, Kumbaga yung mga tatanong nakapaligid, mga haligi rin ng Mga broadcast. tinatanong ko sa kanila. Yan, si Lord. Ayan, si Idol Diba? Lord. Sabi ko, pare, kung ikaw nasa ganito sitwasyon, ano gagawin mo? Sabi ni Lord, magdududel na lang ako. Ganyan, do-drawing siya. Kaya ka successful kasi, di ba, kahit ano ka na, Stanley Chi ka na, nagtatanong ka pa rin, paano ba yung ganito? I think, yan yung secret para lagi tayong matuto. Tsaka yung paa rin natin, lagi nasa lupa. Parang tanong lang tayo pag hindi natin alam. Oo. Kahit mas bata, yung tatanungin mo, okay lang. Amen. Walang problema. Oo. And since day one, alam mo yung parang, yan din yung na-share sa akin ni Manong Ted, na parang, huwag ka mahihiya magtanong pag meron kang hindi alam. Akala ko kung pagkaiba, minsan tatanungin sa HR. Diba? Ibang tanong na yun. Anong tanong yan? Anong gagawin ko sa kaopisina ko pag ganito? Oh my, alam nyo, parang Hindi. experience ka ba? Char. Pero alam mo, basta ako before, nagigets ko yung iba, siguro kung bagets ka pa nasa 20s or early 30s, yung lahat ng gawin sa'yo ng kaopisina mo, ginagawa mong big deal. Pagka nagkaedad ka na, yung nasa edad na natin, wala na talaga. Wala na yun. Pipiliin mo na lang, no? Kung ano yung mga papatulan mo. Minsan, intindihin mo na lang. Tapos, syempre, pag mas bata ka empleyado, nagtatanim ka ng galit eh. Nagtatanim ka ng sama ng loob eh. Ngayon, wala na. Hindi na. Parang nakaka-stress lang yan. Tama. So, huwag na natin dagdagan yung stress natin sa buhay. Magpakasaya tayo, tsaka magtrabaho lang. Be professional. Sinasabi ko rin kahit sa mga estudyante, sa mga OJT, be professional lang. Be professional and love what you do. Kasi, dati naniniwala ko, dapat kapag nandun ka sa gusto mo, doon ka lang magiging successful. No, it's not true. Kapag minahal mo kung ano yung ginagawa mo, babalik sa'yo lahat ng hirap mo. Kahit nasabi mo sa umpisa parang naikisama, ba't parang wala akong bayad rito? Nako, it will all pay off. Sa totoo lang. Totoo yan. Nakakatuwa kasi yung kwento mo sa amin, iisipin ng mga listeners, wala pala yan sa eskwelahan. Diba? Kasi yung mga kinabog na school, diba? Dapat nasa top 4. Nasa big 4 ka. Hindi. Wala yan sa eskwelahan. Nasa estudyante yan. Totoo. Diba? Kasi ang top na school na kinukuha ng mga employers ngayon, mga taga-PUP. Until now. Kasi mahaba pasensya ng mga to. Tsaka masipag. Sir Ted is a graduate of PUP. Diba? Alam nilang tatagal sa trabaho. Mahaba PC. Yan. Madaling turuan. Nakikinig. Hindi umaayaw bigla. Hindi nagde-demand na ganitong sweldo. Sino yung mga nagde-demand? Char! Aling naaalala ko, nagdemand ako? Yung nung pandemic, may lumabas na balita. In-interview ng hiring manager, sinabi niya, dapat ganito isweldo mo sa akin kasi nag-aaral ako dito sa ganito. Yan. May ganun. May ganung balita na lumabas. Iba na rin kasi ang mga bagets ngayon. Pero natutuwa ako sa mga Gen Z dahil ang tapang nila, alam nila kung ano deserve nila. Kaya nilang sabihin kaya nilang alisan yung trabaho kasi in their heads, alam nila na meron pa ako ibang mahahanap at alam ko kung anong deserve ko. Yun naman yung kulang tayo. Minsan, pag underpaid na tayo, tas overwork, hindi natin maalisan. So, yun. Ganda ganda nitong episode na to. Bigyan mo ng payo yung mga immortal na kasalukuyang nag-overtime. Yung binibigay sa kanila OTY. Overtime, thank you. Ay, grabe. May ganun pa rin hanggang ngayon. No? Tapos babawasan pa yung sweldo ng tax. Tapos nanakawin lang ng mga kawatan. Ayun. Diba? Na-connect na naman. Sa akin, sabi ko nga kanina, before ang paniniwala ko, dapat gusto mo yung ginagawa mo para tumagal ka tsaka para maging successful ka. And then I got into news. Hindi ko to gusto before. But, this year I've realized I am started to love it. And I am loving every single day of what I do. Tapos lahat ng hard work ko before nakikita ko, nagpe-pay off na unti-unti. So, kung meron kang ginagawa ngayon, hindi mo gusto yung trabaho na yan, subukan mo lang mahalin. Baka kagaya ko, magustuhan mo rin soon.
Yun. And then it will all, alam mo yon, lahat ng mga hirap mo in the past, babalik talaga yan. Kasi sa akin, alam mo, kahit hindi patas yung mundo, patas yung Diyos eh. Ayun, yun ako lagi. Alam ni Lord kung kanino dapat ibigay yung blessing. Kung hindi pa ngayon mo nararamdaman yung blessing, soon, it will come to you kapag inayos mo yung trabaho mo at minahal mo kung ano yung ginagawa mo. Ang ganda. Thank you, DJ Chacha. Thank you, Stan! Thank you for guesting dito sa Underpaid Podcast. Kita nyo naman, supportahan po natin ang Lecheng Pag-ibig to. Yan! Tsaka yung From the Heart. From the Heart sa YouTube and Lecheng Pag-ibig to with Sam YG. Tsaka syempre, yung kanyang Ay, yan, yung DJ Chacha and Ted Pailon. Yes, every morning yan, Stan. Pag nakikinig ka, mag-message ka para mabati kita. Saan kita i-message? Sa Instagram? Kahit saan, di ba? Sa number, kahit saan. Kahit napagkamalang kitang si Chinky ta, nambati ko pa rin sa'yo, Stanley Chi. Si Stanley to yung mas pogi kay Chinky. Oo. So, every morning, 6 to 10 in the morning, 105.9 True FM. Tapos napapanood kami sa 1PH, sa TV5. True TV. At sa iba pa po naming FM radio station sa buong Pilipinas. Okay. Thank you, Stan. Bitin to, dapat may part 2. Bitin kasi syempre andyan yung mga guests nyo. So sa mga Immortal, like and subscribe to the Underpaid Podcast on all social media platforms. Suplado Motors, supportan nyo rin po, and yung mga personal social media accounts ko, Stanley Chi. Yay! Kita-kits tayo sa next episode. For DJ Chacho, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.